kwento sa likod ng bawat laban sa loob at labas ng boxing ring ng undefeated boxer mula sa Lagawe, Ifugao na si Carl James Martin. Ihahatid sa atin ngayon ng ating teammate na si Paulo Salamatin dito sa Power Punch. Maraming nagtatanong kung ano nga ba ang nilalaman ng bag ng professional boxer. Kasama natin ngayon si Carl James Martin. Champ, simulan lang natin sa unang tanong natin, no, bago natin pag-usapan yung ibang bagay. No? Naalala mo pa ba yung unang suntok mo, unang laban mo, sparring mo? Anong feeling mo para sa'yo? Yung panimula ng boxing career. Nang nagsisimula ka pa lang, yung unang suntok mo, anong feeling mo? Kasi syempre, nagsisimula ka, punong-puno ng pangarap talaga. Parang hindi na bago sa akin no, yung pagsuntok. Kasi sa araw-araw na nakikita ko yung pagsuntok sa mga boxer namin sa gym, parang hindi na bago. So parang sa nakikita ko, unang suntok ko pa lang sa punching bag, nakala ko isa rin akong boksingero, ganap na boksingero agad. Pero hindi pala ganun. Mas marami pa akong may mapagdadaanan, nahirap, lalo na yung sakripisyo sa pagte-training. Habang tumatagal, yun, nakikita ko na mas umihirap at habang nilalakbay ko yung karera ko sa pagbaboxing, hanggang ngayon, sumusuntok pa rin po ako. Ngayon, world-rated boxer ka na, no? May mga world rankings ka na sa iba't ibang 4 major belts. Sa tingin mo kung hindi ka boksingero, gaano kalaki mawawala sa inyo? Kung mawawala yung pagboboxing sa akin or hindi ako boksingero ngayon, malaking kawalan yun sa buhay ko, no? Kasi halos partner ng buhay ko yung pagboboxing ko. Kumbaga, kung maaga siyang mawawala sa panahon ngayon, siguro mahirap ako makaka-recover dahil hindi ko pa nakakamit yung pangarap ko maging isang ganap na world champion. And kung wala naman at hindi naman ako na naging boksingero, siguro isa akong sa mga kasundaluhan natin sa bansang Pilipinas na nagpoprotekta sa mga mamamayang Pilipino. Nitong mga nakalipas na maski nung mga nagsisimula ka pa lang, alam natin marami kang mga bashers. Alam mo yun, social media, mas personal. Paano mo sila tinitignan? Pagdating sa mga ganyang bagay, no, hindi na likas na normal sa akin yung ganyan. Parang immune na ako sa mga bagay na natatamo ko o ano yung mga naririnig ko sa paligid or kung ano man yung mababasa ko sa comment section sa mga social media. Immune na ako sa mga ganyang bagay pero mas pinag-iigihan ko na lang na ipakita sa kanila kung ano yung nakakayanan ko sa boxing career ko, no? And mas kailangan ko pang patunayan sa mga tao kung sino ako, gaano ko dadalhin yung karera ko at karangalan na ibibigay ko sa mamamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas. Sa ngayon ba meron ka bang yung parang or kahit kung nagsisimula ka pa lang, meron kang isang tao na parang yun yung pinagkukunan mo ng lakas, ng motibasyon, para magpatuloy? Hindi lang isang tao yung pinagkukuhanan ko ng lakas ng loob, no? Nagiging motibasyon sa akin. May unang nagtiwala sa akin na nandyan yung magulang ko. Special mention ko yung aking ama and ang aking ina na nagtaguyod sa akin sa hirap at ginhawa ng buhay hanggang marating ko ang pagiging number 1 sa division ko ngayon. Hindi madali yun, no? Kasi andyan sila, yung paghihirap namin, yung pagte-training sa akin ng ama ko, pagiging coach niya. Iba yung pagiging coach niya sa akin sa pagiging ama sa isang tahanan. Pero
yung bigat na dinadala ko sa bawat training, sa pagsasakripisyo namin sa bawat ensayo, nagiging motibasyon ko yun. Lalo na habang tumatagal, meron akong mga nakikilalang tao sa paligid ko na Oo. nagiging mabuting tao sa akin, sumusuporta ng bagay. At sila yung mga bagay na nagpapasaya sa akin at nagiging motibasyon ko sa bawat pag-iensayo at pag-akyat sa ring. So ngayon ba, ano yung goal ng isang Carl James Martin? Siyempre alam natin, pinakatugatog is magkaroon ng world title fight. Pero meron ka bang binabalak? Ano bang mga, yung parang pinaka-goal mo as a boxer? Ang goal ko for this year is maging isang ganap na world champion. Kung pala rin ako maging isang world champion, naidepensa ko ito. Mangangarap ulit ako maging isang unified world champion. Hindi man madali ang isang maging ganap na world champion. Mm-hmm. At sisikapin ko pa rin no yung mga bagay na yon, yung mga mithiin ko, maging isang ganap na world champion at undisputed balang araw. Nakasama mo sa training camp mismo si 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Meron bang part of you na naisip mo na isa rin na sa goal mo is parte ng goal mo is maging katulad niya balang araw, hindi man mahigitan yung narating niya, or gusto mo man lang parang ganun yung parang tatanawin ng ng mga tao, ng mga Pilipino at sumusuporta sa iyo na ito makilala yung Carl James Martin na ganito. Usually yung mga karaniwang maging world champion is after that natitigil na yung mga bagay na pangarap nila. Maging world champion is enough na, tama na, and then kumita ng halagang pera. Gusto ko yung motibasyon ni Sir Manny, yung sipag niya sa pag-iensayo, na saksiyan ng aking dalawang mata yun. Magkasama kami sa training sa LA, at yung pagiging humble niya, syempre yung hindi na siya yung tulad ng ibang boxer na hindi mo siya makakausap basa-basa. Siya pa rin yung taong nakilala ko at yung mga napanood ko nung unang bata pa lang ako hanggang ngayon, hindi pa rin siya yung mataas na tao para tingnan natin ng todo. Kumakausap pa rin siya ng mga simpleng tao na kagaya lang natin. Sa tingin mo bilang boksingero, ano yung nagpahubog sa'yo? Yung unang tap ako sa professional boxing ko is hindi madali yun. Kasi ako na lang yung nagpatuloy sa pangarap ng aking ama na maging isang boksingero sa pamilya. And hanggang nagpatuloy ako sa bagay na pinapangarap ng hindi lang ng aking ama at naging passion ko na rin. Sakaling dumating yung pagkakataon na magkaroon tayo ng isang talo. Handa ka ba sa ganung pagkakataon? Yes. Laging tumatatak sa isip ko na habang nag-iensayo ko, kailangan ko pagsikapan yung mga bagay na kailangan ko makamit sa buhay. Pinagte-trainingan ko, pinapatay ko yung sarili ko habang binabantayan ako ng coach father ko na si Coach Abel and mga assistant trainer ko. Ang humuhubog sa akin is yung pagiging masipag ko na lang sa training at pagiging yung mananampalataya ko sa Diyos na kung ano man yung hirap ko na habang nag-iensayo ko, nananalangin ako sa Ama na, Ama, tulungan mo, bigyan mo ng lakas yung aking pangangatawan tuwing nanghihina ako sa pagsasanay na dapat kong gawin, palakasin mo pa po ako. And kung aabot man sa araw na umabot yung pagiging may talo na ako, hindi ko ikakahiya yun at ipagpapatuloy ko pa rin na makamit yung mga sumusunod na pangarap ko. At hindi ako, yung lagi kong ang sinasabi sa sarili ko, hanggat kaya kong depensahan yung protektahan or depensahan yung aking zero losses. Ikakampanya ko to hanggang dulo ng hininga ko sa bawat laban. Abangan sa Power Punch. Ano mas pipiliin mo? Ligtas na buhay o mapanganib na may pangarap?
sapak o ilag sa mga Filipino boxers natin sa same weight division mo. Pero sa tingin mo, ano yung pinakamalaking sinuko mo dun sa pinili mo para makuha yung pangarap mo?